Masarap magmahal, lalo na kung totoo. Pero alam mo, dapat handa ka din talaga na masaktan. Ganon kasi ang love eh. Hindi lahat perpekto. Minsan may pagluha. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya naman pala dito sa tubuhan. Nakakapagod lang. Pero okay na din to. Experience na din. Ang mahalaga, nasubukan ko. At mula sa daan na tinahak namin kanina, napatigil ako sa pagtatabas ng tubo. At eto, napatingin ako sa lalaking nangangabayo na papalapit dito sa tubuhan. At habang papalapit siya, para akong hinipan ng malamig na simoy ng hangin. At tila ba, umaga sa pag-ikot ng mundo. Nang masilayan ko si Kuya William na nakasakay sa kabayo. Parang isang pelikula na sa pagtapak niya sa lupa, nakatitig lang siya sa akin na dahan-dahang lumalapit. Papalapit ng papalapit na para akong maiihi sa sobrang kaba at kilig. At paglapit niya sa harapan ko, muli ko nang nasilayan ng matatamis niyang mga ngiti at ang mapupula niyang labi na tila ba ay sarap kagatin. Kuya, si Maki, kanina. Wika ni Dave na di na naituloy ang pagsasalita kasi tinakpan ko ng kamay ko yung bibig niya. Oh, Maki. Napaano yung kamay mo? Anong nangyari dyan? Kuya William, wala to. Nahiwa lang sa dahon. Pero malayo naman sa bituka. Ganun ba, Maki? Mag-iingat ka palagi. Ayoko pa naman na nasusugatan ka. Ikaw naman, Dave. May sasabihin ka ba? Wala, Kuya William. Miss ka na daw ni Maki. Dave, pakisabi kay Maki na miss ko na din siya. Maki, miss ka na din daw ni Kuya William. Ewan ko ba, pero parang sira. Pwede namang sabihin na mismo sa akin Maki, sino ba lang nagtali sa sugat mo? Si Ben, Kuya William. Ayun no, yung nakatingin dito. Okay. O siya, bakit ba kayo nagtatabas dito? Tara na muna doon sa may ilalim ng puno. At magtatanghalian na tayo pagdating ng pagkain. Kaya ito, nagtungo na muna kami dun sa may ilalim ng puno ng mangga. At habang nagpapahinga kami ni Dave, gusto ko sanang hirapin si Kuya William. Kaya lang, andito si Dave At ito, dumating na yung tanghalian. Tapos, sabay-sabay na kaming kumain kasama ang mga nagtatabas ng tubo. Manok ang ulam namin tapos masaya lang. At habang kumakain kami, eto, ipinakilala na kami ni Kuya William sa mga nagtatrabaho sa tubuhan. Ipinakilala niya si Dave bilang bunsong kapatid. Ako naman, kinabahan kasi bago niya ako ipakilala, ngumiti muna siya sa akin. Kinabahan talaga ako.
Kasi baka ipakilala niya ako bilang legal na asawa. Hello? Kagi, huwag muna, bata pa ako. At eto, pinakilala niya ako bilang best friend ng bunso niyang kapatid. Kaya ito, masaya lang habang nagtatanghalian. Nagulat nga sila kasi akala nila magtatrabaho din kami sa tubuhan. Kaya ito, matapos makapagtanghalian, babalik na kami sa malaking bahay. Magpahinga na daw kami, sabi ni Kuya William. Kaya ito, sumakay na sa sasakyan si Dave. Ako naman, hindi ako sasakay sa sasakyan. Maki, sakay na. Mauna ka na at susunod ako. Ha? Paano ako sasakay, Kuya William? Hindi ko alam kung paano. Maki, ganito. Kumapit ka dito tapos tumapa ka dyan. At kapag nasa ibabaw ka na, kalmado ka lang dapat. Okay, Kuya William. Hala, ang haba ng titi ng kabayo mo. Maki, ganun talaga. Nagmana sa akin yung kabayo ko eh. Sige na, sumakay ka na. Kasi miss na kita. Oo na. I miss you too, Kuya William. Sige na, sasakay na ako. Kaya ito, ginawa ko lang ang sinabi ni Kuya William. At ito, nakasakay na ako kaagad sa kabayo. At agad na din siyang sumakay dito sa may likuran ko. Pagkaupo niya sa may likod ko, may naramdaman ako kaagad na matigas na kumikis-kis sa likod ko habang naglalakad yung kabayo. Kuya William, ano yung matigas na nakiskis sa likod ko? Maki, hulaan mo. Kasi kapag nahulaan mo, unli lollipop ka mamaya. Kuya William, mahaba ba yan? Oo, Maki. Mahaba. Kagaya ng pagmamahal ko. Mahabang mahaba. Kuya William, mataba ba yan? Oo, Maki. Sobrang taba. Kasing taba ng puso ko at ng pagmamahal ko sa'yo. Kuya William, alam ko na. Saging yan. Mali ka, Maki. Pero nabanggit mo na ang saging. Tara sa sagingan at patitikimin kita ng saging. Kuya William, excited na akong matikman ng saging mo. Oo naman, Maki. Magsawa ka sa saging. At aba, iba yung daan na dinadaanan namin. Hindi pa balik sa malaking bahay. Sa halip, nakarating nga talaga kami sa sagingan. Tapos eto, diretso kami sa loob ng sagingan. Hanggang sa bumaba na kami sa kabayo. Tapos, pumutol lang dahon ng saging si Kuya William na inilatag niya sa lupa. Kuya William, seryoso? Sa dahon ng saging? Bakit, Maki? Ayaw mo ba? Sige na nga. Wika ako. Tapos eto, lumuhod na ako sa dahon ng saging. Maki, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuhod dyan? Paano ba, Kuya William? Hihiga ba o dadapa? Maki, ano bang iniisip mo? Kaya ako inilatag ang dahon ng saging dyan. Kasi dyan ko ilalagay yung saging na hinog na kukunin ko. Ayun oh.
Napatingin ako sa puno ng saging na tinuro ni Kuya William. At aba, hinog na nga. Akala ko naman sa dahon ng saging kami unang magiging masaya. Sorry na Kuya William. Excited lang. Sige na nga Maki. Total, sabik na ako sa'yo. Higa ka na.